sobrang aga na naman gumising ng pamilyang to at mga nagsi-half bath lang kami para hindi naman nanlalagkit. Babalik nga kami dun ulit sa bahay kasi meron kaming mga kakausapin. At eto nga, nagagayak na kami kasi mga 9 o'clock dapat nandun na. Actually, mga bata pa nga yung unang nagising kasi ang bigat ng katawan ko. Mabilis ang breakfast lang din sila, suman tapos tinapay. Yung mga dalshoes nga pala namin nasuot ni Ate Rion na lagi. Pasalubong yan ni My Loves galing Vietnam kasi may mga ilan akong comments na nababasa na tinatanong nga kung saan ko nabili. Nandito na kami niyan sa sasakyan. Si Ate Riona na nga ang nag-lock ng gate. Nag-a-apply lang din ako ng sunscreen kasi medyo maaarawan tayo today. Para siguradong hindi magutom yung mga bata, dumaan na kami dito sa McDonald's para sa pagkain nila. Finally, ito na nga, may nahanap na kami na architect. Siya na din ang magpa-process ng permit namin para ma-start na yung renovation. Sana nga mabilis lang makakuha na agad siya ng permit kasi target namin ay makalipat na ngayong Pasko. Kaso parang feeling ko malabo. Hirap kasi medyo magastos kasi doble-doble na yung binabayaran namin. Kasi nga sabi ko sa inyo, nag-rent lang kami sa tinitirhan namin ngayon. Habang nakikipag-usap nga kami doon, eto naman at bigla akong tinawag ni Ate Riona at biglang nag-meltdown itong si Rayon. Pasok ko ng kotse, niyakap ko siya, tapos bigla niya pinagigilan yung braso ko. Kasi sa akin niya talaga nilalabas yung galit niya. Sa amin, ako lang talaga yung ginaganyan niya. Pero sa ibang tao, hindi naman. Pati kila Ate Riona, tsaka sa papa niya, naku hindi. Kapag kasinaktan siya, hindi rin siya marunong lumaban or gumante. Anyway, natapos na kami sa bahay, dumaan lang kami sa coffee shop kasi super antok na itong si My Loves. Binilan siya ni Ate Riona dun sa Paya Coffee. Sa labas na lang din kami kumain ng lunch kasi wala nang time para magluto. Dahil pupunta din naman kami dito sa San Fernando, dito na lang kami kumain sa Walk It Out. Susubukan namin. First time nga namin dito. Order kami ng mga dim sum nila, tapos yung kanilang chocolate na xiaolong bao, tsaka yung pork. Tinatao to talaga, as in, maraming kumakain dito. Kaya, maswerte kami kasi medyo napaaga yung dating namin. So, ito yung mga in-order namin. Dumating na yung chicken feet, ito yung braised pork ribs, tapos ito yung hakaw. Itong hakaw nila ang sarap. Super linamnam din nung kanilang braised na pork ribs. Grabe, ang sarap. Tapos, alam nyo ba, sobrang affordable lang din ng mga pagkain nila dito. At ito naman yung mga xiaolong bao. Nako, mag-iingat lang kayong kainan. Nakakapaso lang talaga siya. Pero, sulit naman yung paso mo kasi ang sarap pala, lalo na itong chocolate. Ate Riona at saka yung papa niya nag-order pa ng rice. Pero ako hindi na kasi sigurado sa mga dim sum pa lang, busog na ako. Ako, alam nyo kami mag-ina, hindi kami pwedeng maging food vlogger kasi pagkasubo, walang makikitang reaction talaga. May pagtaas lang ng kilay, minsan naman ito si OA. Ito na nga, nag-bill out na nga si My Love. Sabi ko, ito, idagdag niya 50 pesos. Galing sa bulsa ni Ate Riona na napasama sa laba. At mukhang choosy pa. Ba, ang laki na nga ng ambag namin. Walk It Out, katabi niya yung Orchids Garden. Nag-park lang kami dito tapos sumilip kami sa loob kung open yung kanilang coffee shop para makatambay-tambay muna kasi wala naman din kaming gagawin sa bahay. Kaya tuwan-tuwa si Rayon sa mga nakikita niya kasi nag-start na rin ata ito mag-operate Ang ganda dito pag gabi. Punta namin na to ay tanghaling tapat kaya walang katao-tao. Abang-abang kayo next month. Ang daming tao dito at isa din to sa mga dinadayo dito sa Pampanga. Eto, nandito na kami sa coffee shop para makapag-isip-isip, makapag-relax din. Yun, nakaka-stress din talaga pala no kapag magpapagawa ka ng bahay or magpaparenovate ka kasi bukod sa gastos, ang dami mong aasikasuhin. Ano nga yung budget namin ay magkasya lang talaga dun sa gusto naming ipagawa. Unahin talaga namin yung structural part, yung kwarto, yung ceiling, tapos yung CR ililipat ng pwesto. Kapalit din kami ng tiles, yung talagang design na gusto namin. Pero yung iba pa na mga interior, nako, tsaka na yan kasi paglalaanan talaga namin ng budget, lalo na yung bandang kusina, yung mga cabinet, ganyan. Kaya samahan nyo kami. Doon talagang makakapag-house tour tayo kasi dito sa tinitirhan namin, gabi, sobrang magulo. Doon, yan, tingnan natin kung makapag-aesthetic na tayo at makapaglagay na tayo ng mga babasagin, mga vase, ganyan. Medyo nababawasan na rin naman yung pagbabato-bato ni Rayon. Sa mga hindi nakakaalam, tapos nagtatanong kung anong sakit, ganyan, anong sakit ni Rayon. Wala po siyang sakit, meron siyang condition. May autism si Rayon, kaya minsan mapapansin niya yung mga galaw niya, kilos niya, medyo kakaiba. Tapos yung iba naman sinasabi hindi daw halata, pero meron siyang autism. At ayun lang, ito naman si Ate Riona, binagrade ko, wala namang kwenta yung laman, pero maganda yung bag niya. So, matagal na rin kami nakaupo doon, kaya ito naglakad-lakad muna kami at picture-picture dito. So, kung saan kami nakapunta nang walang ligo, no, half bath lang talaga. Pero uuwi na rin kami niyan kasi may mga ayusin pa ako sa bahay. Ayan ha, baka sabihin nyo, bitin na naman tong vlog ko, almost 5 minutes na yan. O siya, ayun lang muna for today and see you next vlog.